Hi everyone! Welcome back to our channel. In today's video, it's been 2 years na since wala akong updated na cost of living video. And as you know guys, kung bago kayo sa channel ko or hindi nyo pa ako kilala, my name is Liz. And we used to live in New Zealand for about 10 years. Tapos recently, 2 years na. 2 years ago, we moved here to Australia, January 2021. So, nakatira kami before sa Auckland in New Zealand, and then now we're here at Newcastle, Australia. So, itong video na to is regarding sa cost of living for a family of 4. Kung gusto nyo malaman kung ano yung cost of living ngayong 2023 sa Newcastle, Australia, then please keep on watching. Kung bago kayo sa channel ko, don't forget to hit the subscribe button down below. Turn on your notification button para updated kayo kung meron akong bagong video. Kasi guys, yun ang pinaka-importante. At the moment, nagre-rent pa lang kami and we're about to build our house. Guys, mag-upload na lang ako ng bagong video about that. First is rent. Hindi ko pa alam yung mortgage kasi as I've mentioned, diba? Next time siguro gagawa ako ng panibagong video pag may mortgage na kami. Actually, hindi, correct me. Meron na kaming mortgage ngayon, pero sa land pa lang. Pero dito sa pag-uusapan natin, hindi ko siya isasama. So, meron kaming land na mortgage plus rent. So, dalawa na po ang binabayaran namin. Pero, comment down below kung gusto nyo pa rin malaman, sasabihin ko sa inyo, gawa na lang ako ng separate video doon. Our rent at the moment is 1,060. That's per fortnight. Kasi dito po sa Australia, and mostly lang, pag ang katulad namin dalawa ni Daddy, Roy, ang sweldo namin kasi is fortnightly. Kung hindi nyo pa alam yung fortnightly, kung taga-Pilipinas kayo or hindi kayo familiar doon, it is every 2 weeks. Kumbaga sa atin sa Pilipinas, 15-30, parang ganun. Pero dito yun, tawag nila fortnightly. And then a month naman, yung rent is 2,120. Tapos, yung electricity dito guys is, sasabihin ko sa inyo ha, ang nahihirapan lang pala ako, unlike sa New Zealand compared to Australia. Sa New Zealand kasi, pag yung mga bills mo, pwede mong pagsabay-sabayin. May choice ka kung kailan siya lalabas or kailan ka magbabayad. Pwede mong sabihin sa kanila. Unlike here in Australia, pag monthly, o kaya hindi siya sa saktong payday mo. Kaya yung struggle ko at the beginning, kaya meron talaga ako notebook kasi doon ko nilalagay kailan ba due date. Kasi guys, ang bills dito sa Australia all over the place. Unlike in New Zealand, nung nandun kami, pag sweldo mo, kinabukasan nun bayaran na ng bills. Kaya yung sweldo doon parang feeling mo, ramdam mo talagang parang dumadaan lang, ganun. But dito nga, dahil all over the place, ayan, as I break it down, malalaman nyo. So, yung electricity, water, and gas, every 3 months or every quarter siya sinisingil. So, depende yung electricity kung winter or summer. So, last winter kasi, hindi pa kami masyado nag-heater nun. Kasi, hindi naman kami ganun nilalamig. Mas nilalamig talaga kami sa New Zealand. Guys, kung i-compare dito sa New South Wales and New Zealand, syempre mas malamig pa rin sa New Zealand. Kaya, in a way, nakatipid na rin kami kasi hindi kami masyado nag-heater. Once in a while lang, hindi namin binubuksan yung heater namin na, ano bang tawag nito? Centralized. Yung maliliit lang namin na heater pag kailangan. Ang electricity namin ng winter na yon is about 580. So, roughly, ginagawa ko siya, diba? Binabudgetan ko siya ng 200 a month or 100 a fortnight for electricity. And then, yung water naman is quarterly din. Ang budget ko sa kanya every fortnight is $30. In a month is $60. Tapos, yung gas naman, yung gas is yung heat pump ng tubig at saka yung kasi dito kasi, unlike sa New Zealand, mas uso yung parang electric, 'di ba? Dito, uso talaga yung gas stove talaga siya. So, ang gas namin is $35. And then, ang internet naman namin, it is $85 per month. So, monthly din ang internet namin. Dinidivide ko siya per fortnight, $42.50. Tapos, ito, it depends guys ha, kasi
Disclaimer lang, nakalimutan ko sabihin in the beginning, iba-iba po tayo ng ating mga gastusin sa bahay, di ba? Like this one, hindi naman lahat nag-aaral sa private school or nagbabayad ng school fees, di ba? Syempre kung sa public school, wala ka namang babayaran or may konti ka lang babayaran, donation, ganyan. Pero ano lang yun pag PR ka or citizen. Pag naka-work visa ka, hindi ko alam kung magkano yung babayaran. Pagkarinig ko parang 500, ganun. Depende kung anong level din nila. I'm not too familiar. But kay Caleb kasi at kay Rosie, at may tuition fee sila for the whole year. Ang tuition fee ni Caleb is 3,800, tapos si Rosie naman 1,800 a year na yon. So may discount yun guys, kasi nga pareho sila nasa Catholic school, kahit na hindi sila same na Catholic school, is may discount pa rin. So ang inaalat ko kay Caleb every fortnight for school, yung tuition fee payment niya, dahil nga ang target ko, I have to pay his tuition fee by the end of November, kasi nga December, diba, tapos na yung term. So, $250 a fortnight, and then monthly will be $500. For Rosie naman, mas nabayaran ko siya na maaga. So, by, I think, August, bayad na ako sa kanya. $200 a fortnight siya, and then $400 a month. Tapos naman, si Caleb, binibigyan pa rin namin siya ng baon, although nagbe-breakfast naman siya, at saka after naman ng school niya, is binibilan pa rin namin siya ng food, ng merienda. Binibigyan ko siya ng $50 a fortnight na baon. So, parang $5 a day. Kasi hindi naman ganun kamahal yung mga pagkain dun sa canteen nila. Kung gusto nila ng fries or burger, ganyan, mga $2 lang naman yun. So, and then, si Rosie, meron siyang before and after school care. So, ang schedule kasi namin, di ba, pag day off ko ng Monday, like today, Monday, is Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, pumapasok siya sa before and after school care. So, in the morning, bago ako pumasok sa work day, na-drop ko na siya. And then, after nung school nila, is dumidiretso siya sa after school care. Ang tawag dito, guys, OSH. So, ang bayad doon is $166.04 a fortnight. Guys, government subsidized na siya, guys, ha. Nakita ko kanina nung tinignan ko, parang 66.4% ang subsidy ng government. Pero I think magbabago yun kasi depende yun sa income nyo, guys, eh. So ako medyo tinaasan ko yung income namin sa Centerlink kasi my gosh, nagkamali ako ng estimate, magbabayad pa ako, o diba? May utang pa ako sa kanila. So, yun, you have to be careful. Grabe, ang daming matututunan dito, guys. Kung nasa New Zealand kayo, parang wala kayong idea kung ano yung pinagsasabi ko ngayon. Pero, we will break it down. Siguro gagawa na lang ako ng series about it para malaman nyo, diba? Yung mga ganitong bagay na hindi ko rin alam before. And, month naman, binabayaran ko sa after school care ni Rosie is $332.08. And then, pag-usapan naman natin ang insurance, guys. And at the end of this video pala, I'll give you some tip or parang, hindi advice, I'll give you some tip para may idea rin kayo. Kasi guys, yung para bang i-consider nyo. Alam ko, nanonood kayo ng mga videos ko kasi nagre-research kayo kung paano ba mag-migrate from New Zealand to Australia. And disclaimer lang, guys, ha, hindi po ako nag-i-encourage, syempre, na pumunta kayo dito sa Australia. Sinishare ko lang kung ano yung knowledge ko, diba? At yung experience namin. Kasi, alam nyo naman, yung mga subscribers ko, I've been vlogging since 2018. Hindi nga lang consistent. But I always share informative videos and vlogs as well, diba? So, kaya yung mga negative comments dyan, guys, wag na kayong manood kung hindi kayo interesado sa ganitong video, please. And then, pag-usapan na natin yung car insurance. So, meron kaming dalawang kotse, yung Mazda namin, yung mas malaki, tsaka yung mas maliit, yung Yaris. Pang pasok lang sa work ni Daddy. Ang insurance nun, binabayaran namin, ito monthly yung bayaran nito, ha. It is $68.08 for the Mazda, and then $44 para sa Yaris. Tapos, meron kaming contents insurance na $46.12. So, i-divide nyo na lang siya, guys, kasi yun yung fortnightly. Pero, ito, yung mga insurance na to, monthly, hindi siya pwedeng fortnightly, hindi ka pwedeng mag-choose kung anong klaseng mode of payment ang gusto mo. And then, I also allot for car repair. The reason being is,
Dahil, saan ko ba isinulat yun? Na dito guys, ito yung topic na kukwento ko sa inyo mamaya. Aside from the insurances na meron na binabayaran, you have to also pay yung tinatawag nilang CTP at registration. Every state dito sa Australia, iba-iba. So, I'm not too sure with Victoria or WA, but dito sa New South Wales, ganun siya. Na you have to pay CTP. Ano ba yung CTP? It is a third-party insurance in case na maka-aksidente ka, yun yung insurance na magkikick in. So, iba pa yung insurance na sinabi ko kanina. Kasi yung insurance na sinabi ko kanina is, kunyari, madamage yung kotse mo, kailangan mo palitan, di ba? Kung ano yung market value niya or kung how much mo siya in-insure, at least hindi ka na bibili or maglo-loan pa. So, magbibigay ka na lang ng excess, ganun. And sinasabi ni Daddy, yung mga ganong insurance, whether you wanna get it or not, diba? But unlike the CTP, parang hindi matatapos o hindi ka makakapag-register ng car without the CTP. And then for the Mazda, CTP niya is 320, tapos yung car registration niya is 578. This is per year, guys, ha? Papadala naman kayo ng letter kung kailan yung nyo babayaran yung mga yon. And then sa Yaris naman, 369, and then yung registration is 346. So, ayun na nga, kailangan yung pag-ipunan. Kaya ang ginagawa ko, every fortnight, diba, for a year, nag-aalat ako at least $50 to $100 para dun sa dalawang kotse. And then, if also car maintenance, ganyan, you have to also allot. This one naman is petrol. So, petrol namin, kasi ako, di ba, work from home naman ako. Pero yung kotse namin na Mazda, yun yung lagi namin ginagamit every time we go out, every time na kung saan kami pumupunta. Kaya, syempre, pinapagasan ko pa rin yun at naghahatid sundo rin naman ako sa mga bata, di ba? So, yung kay Daddy na gas niya, ginagamit na lang yun for work, is $60 a fortnight. So, every fortnight siya nagpapagas. And then, a month, $120. Yung sa akin naman, inaalat ko is $80. So, mga $160 siya a month or more. And then, phone, yung mga top-up, diba, ng cellphone natin. Sa amin kasi, hindi kami nagpo-postpaid because katulad ko, lagi lang naman ako nasa bahay, internet ng bahay yung gamit ko, and wala naman ako masyadong kakilala dito na kailangan kong tawagan, diba? So, para sa amin, hindi sulit para sa amin na mag-prepaid, postpaid ka. So, naka-prepaid lang kami, guys. And lahat kami, except lang pala sa akin, si Daddy at si Caleb, $30 a month. So, yun yung top up niya, $30. And then sa akin naman, $35. Di ko alam ba't yun sa akin biglang nagmahal. And yun, sulit naman siya kasi as I've mentioned, yung data ko nga dun, hindi ko naman na gagamit masyado eh. 200 na nga yung laman nun eh, kasi lagi lang naman ako nasa bahay. Next naman natin pag-uusapan is medical insurance. So dito guys sa Australia, very very important na medical insurance ka para hindi ka magbayad ng medical levy. Hindi ko pa siya masyadong nare-research guys, pero kasi nung unang dating namin dito, alam naman namin talaga na gusto namin kumuha ng medical insurance kasi importante siya. At siguro ibang topic ko na rin siya kasi sobrang nagamit namin siya guys, yung medical insurance. Sobrang importante sa amin to. And maybe I'll just discuss it with another video. But we pay about 168.58 per fortnight. So ito naman, per fortnight ang singilan. Tapos monthly, ang binabayaran namin is $337.16. Aside from that, dahil nga alam nyo naman guys, nagbi-build kami ng bahay, meron tayong mga subscriptions. Pero itong mga subscription namin, medyo binawasan namin. Ang natira na lang ngayon is yung aming Netflix. Hindi kami mabubuhay ng walang Netflix. So, magkano siya? $22.99. So, di ba, yung mga ibang sinasabi ko naman, optional eh. It's up to you guys whether you wanna get the insurance or not, di ba? Yung grocery naman namin, it varies. Nagbabudget ako 500 to 600 a fortnight. But to be honest, minsan hindi naman ganun kalaki yung grocery namin. Kaso, ang ginagawa ko kasi, nag-iipon ako katulad yung mga delata, ganyan, marami akong bumibili para meron kaming stock. Meron akong extension ng pantry namin sa labas, sa may garahe. Papakita ko sa inyo guys, sa isa sa mga vlog ko. Minsan, pag kumakain kami sa labas, sinasama ko na rin siya sa grocery, 'di ba? So, in a month, roughly 1,200 siya. And then, may mga iba pang medical expenses like yung mga gamot, mga maintenance, ganyan.
So I allot about $100 for that in a month. And then other extracurricular like say shopping or eating out. So I allot about $200 for that. Total natin na per fortnight, this is with the rent, syempre, is $3,295.72. In a month, it is $6,591.44. So guys, ito pala yung two things that you have to consider nung nagre-research ako nung magmo-move kami dito sa Australia. Hindi ko alam guys na mas mahal pala ang private school or Catholic school dito sa Australia unlike in New Zealand. Like dun sa level ni Caleb ngayon, he's year 9 na. Oh yeah, he's year 9. Ang tuition fee niya, as I've mentioned, 3,800, diba? Australian dollars. Sa New Zealand, it's about 2,000 New Zealand dollars. So, yun yung dapat i-consider nyo. Bahala kayo, diba? Kung, syempre, nasa sa inyo naman yung kung gusto nyo pang i-Catholic school or i-private school yung mga anak nyo. Pwede namang hindi din, diba? And then, another things to consider, guys, hindi namin na-consider yun. Ang mahal pala na magkaroon ng kotse dito sa New South Wales. Kasi as I've mentioned, aside dun sa insurance na binabayaran namin, meron pa kaming CTP, meron pa kaming registration. Nakalimutan ko pa, may pink slip pa. So, yung pink slip na yun yung dadalhin mo siya sa isang car, parang my car. Doon nila titignan yung mga kotse mo, kung okay ba siya, fit ba siya, ganyan. And then, kung may mga repairs, siyempre may mga repairs pa yun. Like kami, nagpapalit kami ng gulong worth $300. So, guys, you have to consider, mahal po magkakotse dito sa Australia, lalo niya sa New South Wales, by the way. Hindi ko alam sa ibang state, diba, as I've mentioned. But, in saying that naman, compared pa rin yung income namin, kahit na malaki yung iba, diba, like the education and the car registration, ganyan, sufficient pa rin naman or mas malaki pa rin yung income na nakukuha namin dito compared nung nasa New Zealand kami. So, sana guys, nakatulong tong video na to. But anyway guys, so sana po makapag-subscribe kayo sa channel ko and I will continue to vlog and hopefully I can vlog more. But again, kung hindi pa kayo subscribe sa channel ko, don't forget to hit the subscribe button down below. Comment kayo guys kung meron kayong mga video topics na gusto nyo pag-usapan, especially kung galing nasa New Zealand kayo, papunta kayo ng Australia. Kasi nagawa ko lang tong video again na ito is dahil ang dami nagtatanong sa akin ng mga friends ko na nangangamusta, mga balak nilang lumipat from New Zealand to Australia. So guys, thank you so much for watching again and I'll see you in my next one. Bye!